Pastor Oscar Alvarez at Tito Boy po sa aming lahat. Una po, nais ko pong I want to salute him for dying with his boots on bilang isang soldier of Christ pag magagawa ng Panginoon. Pangalawa po, bilang isang pamangkin, nararamdaman ko kita nurse, mga pinsan ko, nararamdaman ko ang nararamdaman nyo ngayon. Sapagkat dinanas ko ng 2 beses. Sorry po, hindi ko mapigil na sarili ko. Nung mamatay po, tatay ko, noong 1997, wala pong umalalay sa akin, sa amin, pamilya, kundi ang Tito Boy. Natatanda ko, sinasabi sa akin, siya na po ngayon, lalaki po ako, pero sa pagkakataong ito, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bihira ako umiyak, kilala ko ng mga kapatid ko. Pero sa pagkakataong ito, sa harap po ng tatay ko, hindi ko nakayak na gato, pero sa harap po ni Tito Boy, sapagkat napakalaking bagay po, malaking bahagi po sa buhay namin, sa pamilya po namin, sa Pateros, si Tito Boy. Makapag-sir sa tao. Yung song ko po, Father's Hand. Yung message po, ako po, gusto ko po, ibigay yung buhay ko kay Lord. Siguro po, kaya po si Lolo Boy nauna na. Gusto rin ni Lord na makasama rin siya. Yun po. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently sense guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to all of my life. May magsasalita kasi syempre rin ito. Bago ako makiyak dito, pinipilit kong mag-compose na sasabihin kasi alam ko anytime na baka mag-breakdown ako. Pero isa lang ang naalala ko. Sabi sa inyo, anytime na parang si Fernando ko magsalita. Anyway, isa lang ang naalala ko. Ito yung makakarinig si daddy ng eulogy. Sabihin niya, ang daming magandang sinasabi, ba't hindi nila sinabi nung habang buhay pa? Yun lagi sinasabi niya. Well, anyway, hindi lahat na sasabihin ko tungkol sa inyo yung maganda. Alam natin, si Daddy ay hindi siya perfect. That's one thing for sure. Lahat naman tayo hindi perfect eh. Si Daddy makulit. Tigas ang ulo. Ano pa ba? Yung mga sinasabi, actually yung mga bad points siya has advantages for him. Yun po, nakita namin. Sa mga kamag-anak po namin, marami napapansin nila yung minsan, tataka sila bakit ganun yung attitude namin kay Daddy. Ngayon, sasabi lang po, hindi niyo po alam kung ano talaga yung ugali ni Daddy. Marami po siya nakakainis ng ugali. Pero, ito po ang sasabihin ko sa inyo, hindi ko po papabayaan kung sino man na questionin yung kanyang sinceridad, yung kanyang motives. Alam ko wala po siyang hinagad na masama sa amin. Kahit po, marami po siyang maling diskarte sa buhay. Pero, ilalaban ko po ng patayan. Yung po mga taong ini-question ang motibo ni Daddy. Hindi po kailanman naghanap na masama si Daddy sa kapwa niya. Kahit kanina po, hindi po siya maghahanap ng gano'n. Alam ko po yan. Sana po may tamaan. Ako personally
Kasi alam ko marami ng mga pagkukulang kay Daddy na huli na ang lahat. Pero alam ko maririnig pa rin niya somewhere, somehow. Marami akong merong isang pagkakamali sa amin si Daddy. Pakiramdam ni Daddy wala siyang alaga. Dahil kadalasan, nagkakatalo-talo, binabara lang siya. Ganyan. Pero ang hindi na nakita, ayun yung ugali na nakuha namin sa kanya. Pinapagalitan niya kami dahil alam naman namin na mahalaga kami sa kanya. Ang gagi ko sa sinasabi ng kapatid ko. Ako lang po, ang gusto ko lang po sabihin, kung paano ko po mamimiss ang dati ko. Kasi yung sa tingin ko po, ako yung pinalad na makakasama ng nanay at tatay ko ng halos buong buhay ko. Kasi hanggang sa huli kasama ko siya. Nung mga kapatid ko po ay wala, ako po yung kasama nila for 2 years. At naranasan ko rin po yung naranasan about sa mga sinasabi ni Alvin. Papatuloy po ako doon. Pero ang mamimiss ko po sa daddy ko yung siya po yung lagi po maasahan namin. Ito po yun kaya po lagi ako napapayak po binabanggit po yung at lahat po yung ginagawa niya para sa amin.